Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay magsisimula na sa ating gawain, kaya po ating muli nang ihanda ang ating mga sarili. Nagpupuri silang nilikha sa langit, ang iyong ginawa'y siyang binabanggit. Ang katapatan mo, Yahweh, ay inaawit. O Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, sino kaparis mo doon sa itaas? Mga nilang doon sa kalangitan, kay Yahweh basa ay may mapapantay. Sa pagdirimuhan ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. Tayo pong lahat. O Yahweh, ang makapangyarihang Diyos, O Yahweh, mayroon pa kayang katulad kang lubos. Sa kapangyarihan ay tunay na puspos, kadakilaan mo ay sadyang lubos-lubos. Atin pong iyuko ang ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito na iyong pinagkaloob sa amin, na muli kami ay makakapanambahan sa iyo. Bagamat kami ay magkakahiwalay, kami ay patuloy mong pagbuklarin at pagsamasamahin sa aming mga tahanan. Patuloy nawa na kami ay patuloy pa rin maging sabik na makinig ng iyong banal na mensahe, manalangin at umawit sa iyo, para sa iyo. At gawin mo kami, Ama, na sensitibo sa iyong banal na presensya at patuloy mo kaming gabayan hanggang sa pagtatapos ng gawain. Maraming salamat po, purihin ka po sa lahat ng iyong pinangyayari sa aming mga buhay. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay sama-samang umawit, magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Oh Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo.
sa walang hanggan mong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat. Salamat po aming Diyos. Hallelujah, Jesus. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aming tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit ba sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapatayan. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Diyos. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Purihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapalayan. Purihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapalayan. Purihin ka, O Diyos. Jesus, sa'yo kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapalayan. Jesus, sa iyong papuri. Hallelujah. Ang pagpupuri aming Diyos at ang aming pasasalamat ay tanging sa iyong pangalan lamang po nararapat. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Atin pong sabay-sabay ipahayag ang UECC Vision. Ang UECC ay isang iglesia may malalim na kapahayagan ng pananampalataya na nakabatay sa banal na kasulatan.
aktibong nakikibahagi sa dakilang atas na ibinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo at nagpapanumbalik ng sanglilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Lumayo sila sa mga dayuhan. Tumayo sila upang ipahayag ang kanilang mga kasalanan at ng kanilang mga ninuno. Nanatili silang nakatayo sa kanilang kinaroroonan sa loob ng 3 oras, samantalang binabasa sa kanila ang kautusan ni Yahweh na kanilang Diyos. Pagkatapos, 3 oras din silang nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan at sumamba kay Yahweh na kanilang Diyos. Tayo pong lahat ay nagkaroon ng pangungpisal at pananalangin. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inaalis ang ating mga kasalanan. Pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga pagkakasala nang tayo lumapit sa Kanya ng may bagbag na puso at mapagsising diwa. Tanggapin ninyo ang kapatawaran ito. Mamuhay kayo bilang mga bagong nilalang na nagbibigay luwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sumainyo ang Kanyang kapayapaan sa pangalan ng iisang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Para po sa ating mga balita at malasakit, Sunday Worship Service, alas 8 ng umaga po. Available po ito sa Facebook Live at sa YouTube. Prayer meeting sa pangunguna po ni Pastor Art, 5:30 p.m. po tuwing Miyerkules. Dawn Watch Prayer naman po tuwing alas 4 ng madaling araw. Ito po ay ginaganap araw-araw at patuloy po tayong makibahagi sa gawain ng pananalangin. Family Bible Study po, same time ng prayer meeting. Ito naman po ay sa pangunguna ni Pastor Remo. Sa magdiriwang naman po ng kanyang kaarawan sa June 30, si kapatid na Rosemary Mojica. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoon Kristo, narito po ako, Panginoon, patuloy na dumudulog sa trono ng iyong biyaya at nagpapakumbaba sa iyong harapan, O Diyos. Narito po, Panginoon, amin pong itinadalangin ang patuloy na katatagan, karunungan, at makatugon kami sa tungkulin sa gitna ng mapaghamong panahon, O God. Tulungan niyo po kami na patuloy na tumatag, Panginoon,
sa kabila ng aming sitwasyon sa panahon na ito, O Diyos. Tunay nga po, Lord, na wala kaming magagawa kung sa aming mga sarili lamang, Panginoon. Alisin niyo rin po, Panginoon, ang takot. Alisin niyo rin po, Panginoon, ang anumang mga pangamba sa aming mga puso, O God. Kundi tulungan niyo po kaming harapin, Panginoon, ang sitwasyon ito ang aming dinaranas, Panginoon. At patuloy, God, na bigyan niyo po kami ng karunungan kung paano namin may pangbuhay, Panginoon, yung mga bagay na ito, O God. At ganun din po, Panginoon, patuloy po namin itinutulog ang kagalingan, Panginoon, ng COVID dito sa aming bansa, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay lusawin niyo na po, Panginoon, ang pandemic na ito na COVID, O God. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, na marami po sa aming mga kababayan ang tinatamaan po ng ganitong virus, O Diyos. At nawa, Panginoon, tulungan niyo rin po ang aming mga kababayan, O Diyos, na sila, Panginoon, ay sumunod sa mga alituntunin, Panginoon, ng aming gobyerno. At hindi po sila maging pasaway, Panginoon, sa kanilang mga sarili, kundi matuto po silang disiplinahin ang kanilang sarili upang hindi sila, Panginoon, ma-infect ng mga virus na ito, O Diyos. Nawa, Panginoon, patuloy ka pong gumawa, Panginoon, sa amin pong bansa, O Diyos. Nawa ang virus na ito ay tuluyan na pong mawala, O Diyos. Ganun din po, Panginoon, patuloy namin idinadalangin ang aming mga frontliners, O God, yung mga health workers, Panginoon, yung mga law enforcement, O God, sa buong bansa ng aming bansang Pilipinas, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, ang iba sa kanila, Panginoon, ay nagkakaroon din, Panginoon, ng infect, Panginoon, sa virus na ito. Kaya, Lord, tulungan niyo po ang aming mga frontliners. Ingatan niyo po sila, O Diyos. Palakasin niyo po ang kanilang kalusugan, Panginoon, upang hindi po sila ma-infect ng mga virus na ito, O Diyos. Ganun din po, Panginoon, ay bigyan niyo po ng karunungan, Panginoon, na magkaroon ng malinaw, mahusay na direksyon ng pamamahala ang aming gobyerno, O God. Sapagkat tunay nga po, Lord, na sila, Panginoon, ay tunay na nahihirapan din sa kanilang mga gagawin. Kaya bigyan niyo po sila ng karunungan kung paano, O God, na mapamahalaan ng maayos, O God, yung amin pong sitwasyon sa panahon na ito, O Diyos. Kaya, Lord, sa inyo po namin inaasa ang kanilang mga buhay, sapagkat sila po, Panginoon, ang naatasang manungkulan sa aming pamahalaan, O God. Kayo po ang naglagay sa kanila. Kaya kayo rin po, Panginoon, ang magbigay ng karunungan sa kanila, katalinuhan sa kanilang mga ginagawa, O Diyos, sa aming panahon ngayon. Ganon din po, Panginoon, ay matigil na ang paglaganap, Panginoon, ng COVID na ito. At ituro mo po sa aming mga kababayan ang tamang pag-iingat sa kanilang mga sarili, Panginoon, upang hindi po sila ma-infect ng virus, O Diyos. Ganon din po, Panginoon, ang paghanda ng biblical label sa susunod na pasukan, Panginoon. Tulungan niyo rin po sila na magkaroon po sila rin, Panginoon, ng pag-aayos sa pasukan na ito na susunod, Panginoon, na darating, O Diyos. Tulungan niyo po sila sa kanilang mga gagawin o anumang bagay na kanilang gagawin upang maging maayos po, Panginoon, yung susunod na schooling, O Diyos. Ganun din po, Panginoon, higit na katatagan at relasyon sa loob po ng bawat Kristiyanong tahanan. Nawa, Panginoon, sa kabila ng panahon na hindi po kami nagkakatipon dahil po sa
pandemic na ito, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay hindi po sila maglamig, hindi po sila manghina, Panginoon. Bagkus, kayo po ang magbigay sa kanila ng kapangyarihan upang patuloy na tumatag ang kanilang pananampalataya, O God. Ano man itong mga pagsubok na ito, ay hindi po ito maging dahilan upang manghina at mawalay sila sa kanilang paglilingkod, O Diyos. Lukuban mo po sila ng iyong kapangyarihan. Balutin mo po sila ng iyong banal na dugo. Ano man po mga masamang plano ng kaaway, O God, sinasaway po namin ito sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Maraming salamat po, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na sa inyo lamang po kami umaasa. At kayo lamang po ang tunay na makagagawa ng mga bagay na ito upang ang virus na ito, O God, ay tunay na maglaho na at makakilos kami ng maayos, makapamuhay kami ng normal, O Diyos. Salamat po. Ang lahat ng ito ay dalangin po namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristong taga Nazaret. Amen. Makibukas po kayo sa akin sa Gawa, Kabanatang 16, Talatang 16 hanggang 21. At tayo po ay tatalon sa Talatang 25 hanggang 34. Ganito po ang sinasabi. Isang araw, nang kami pupunta sa Pook Dalanginan, nasalubong namin ng isang batang babaeng alipin. Sinasabihan siya ng masamang espiritu kaya siya'y nakakapanghulat. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. Sinusundan-sundan niya kami ni Pablo at sumisigaw ng ganito. Ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Marami ng araw ang ginagawa niya, iyon kaya't nainis na si Pablo. Hinarap niya ang bata at sinabi sa espiritu, inuutos ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, lumabas ka sa babaeng iyan. At noon di lumabas ang espiritu. Nang makita ng mga amo ng bata na nawala na ang kanilang pinagkakakitaan, sinunggaban nila sina Pablo at Silas. Kinaladkad sa liwasang bayan at iniharap sa mga may kapangyarihan. Iniharap sila sa mga pinuno ng lungsod at pinaratangan ng ganito. Nanggugulo po sa lungsod ang mga Hudyong ito. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa utusan nating mga Romano. Hindi natin maaaring sundin ang mga itinuturo nila. Tayo po ay tatalon sa verse 25. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano ay lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang oras ng iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga usugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila isinama niya sa kanyang tahanan at ipinaghanda ng pagkain.
Masayang masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y sumampalataya sa Diyos. Tayo po'y pinagpala na ng Diyos sa pagkakarinig ng kanyang mga salita. Idagdag niya nawa sa atin ang pagkaunawa. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat mga kapatid. Sa umaga pong ito ay talakayin natin bilang paghahanda sa pagsisimula po ng pagdiriwang ng Season of Ordinary Time o ng pagdiriwang po natin ng Kingdom Tide, ang mensahe po ng buhay patungkol sa kung paano natin masigit na papayabungin ang ating pong buhay pagmisyon bilang iglesia. Nais ko pong ibahagi sa inyo bilang pagsisimula ang isang kamanghamanghang kwento patungkol sa pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Sa panahon ng matinding kaguluhan, bilang pagsisimula po ng ating mensahe sa umagang ito, nangyari ang kwentong ito sa Vietnam noong 1971, panahon na kung saan ang gera sa pagitan ng Amerika at ng mga komunista ay nangyayari. Kasabay ng kaguluhang ito, may mga American missionaries na pumunta sa Vietnam upang mangaral sa mga kampo, sa mga ospital, at sa mga local communities upang ipakilala si Hesukristo. Ang mga missionaries po ay kumuha ng mga translators upang mas maging epektibo ang kanilang pangangaral. Isa po sa kanilang kinuha ay ang 17 years old na si Hian Pham. Isang kabataan na noon ay nag-aaral ng theology at tumutulong sa mga American forces at sa mga missionaries. Ayon po sa kasaysayan ay naging mabunga ang pagmimisyong ito at libo-libong mga sundalo at mga Vietnamese ang nagbigay ng buhay sa ating Panginoon, Jesus, at kumilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nang dumating po ang panahon ng natalo ng Communist Force ang Amerika at nasakop nila ang majority ng Vietnam, ibinilanggo ng mga communist leaders ang mga Vietnamese na tumulong sa Amerika. Si Hian Pham ay isa sa ipinabilanggo nila sa pag-aakala na siya ay espiya ng CIA. Habang siya ay nakabilanggo, pinagbawalan siyang magbasa ng anumang babasahin na nakasulat sa wikang Ingles. Bagkus araw-araw siyang dinodoktrinahan at pinagbabasa ng mga communist propaganda na nakasulat sa French and Vietnamese. Dahil po dito, dumating sa punto na inakala niya na walang Diyos at ang Diyos na ipinakilala sa kanya ng mga missionaries ay hindi totoo. Kaya naman isang araw ay pinangako niya na hindi na siya mananalangin at hindi na iisipin pang muli ang pananampalataya kay Hesukristo. Ayon sa kanya sa panahong ito, nakita niya ang kanyang sarili na meaningless. Isa pong araw, binigyan siya ng assignment ng kanyang tagapagbantay na maging tagapaglinis ng banyo. Ayon kay Hian, tinatakpan niya ng 3 patong na tela ang kanyang ilong upang mabawasan ang mabahong amoy. Habang siya po ay naglilinis ng banyo at tinatapon ang dumi ng mga tao. Isang araw, habang ginagawa po niya ang kanyang trabaho, mayroon po siyang napansin na isang pilas na papel na nakababad sa dumi ng tao. At napansin po niya na ito'y nakasulat sa wikang Ingles. Dali-dali niya po itong kinuha at mabilis niya pong nilinis at inilagay po niya sa kanyang bulsa. Pagsapit ng gabi na ang lahat ay natutulog na, kinuha niya ang papel na kanyang nakita at dahan-dahan po niya itong inilawan. Habang pinagmamasdan niya ang papel, nabasa niya sa itaas na bahagi nito ang salitang Romans 8. Laking gulat niya na ang kanya palang nakuha ay pahina ng New Testament, sapagkat ang commander nila ay ginagamit ang pahina ng Biblia bilang upang maging tissue paper. Nabasa ni Hian Pham habang ito po'y kanyang pinagbubulayan, ay nabasa po niya yung Romans chapter 8 verse 28 na nakasulat po na
Alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sila ng mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Nang mabasa niya ito, siya ay nagpatira pa sa harap ng Diyos at humingi ng kapatawaran sa Kanyang ginawang pagtalikod sa pananampalatayang itinuro sa Kanya. Sa mga oras ding iyon, ay muli niyang hiningi ang pagpapatawad ng Diyos at ang kaligtasan na ibinigay sa Kanya ng Kanyang anak na si Jesucristo. Sa araw-araw na siya ay naglilinis ng banyo, ayon po sa kanyang kwento, ay araw-araw po siyang nakakakuha ng pahina ng New Testament. Iba't iba pong libro o chapters ng Bible ang kanya pong nakukuha. Dahil nga po, ginagawa ng mga sundalong tissue paper ang Biblia. No? Dahil po dito ay ginagamit po niya ang mga pahinang ito upang mag-devotion gabi-gabi, upang pagbulayan ang kabutihan ng ating Panginoong Hesus, upang pagbulayan ang mensahe ng kanyang buhay, ng kanya pong kamatayan at ng kanyang muling pagkabuhay. Dahil po dito, ayon kay Hian Pham, ay nagkaroon muli ng meaning ang kanyang buhay, na sa kabila ng kanyang sitwasyon ay nakita po niya na may kahulugan. Sa kabila ng kanyang kalagayan ay may kahulugan ang kanyang buhay. Ito po'y kanyang ibinahagi sa kanyang mga kasamahang nakakulong. Ito po ay, sabi niya, ay mayroong total na 56 siyang kasama na nakakulong. At ayon po sa kanya ay kumilala ang lahat ng 56 na yon, nagbigay at nagsuko ng buhay sa ating Panginoong Hesukristo. Sila po ay nagsimulang manalangin ng sama-sama, dumulog sa ating Panginoon na may pananampalataya upang sila po ay makalaya. At dumating po ang panahon na sila nga po ay nakalaya. Mga kapatid, ang mga ganitong pangyayari ay tunay ang nagpapakita ng kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan po ng mensahe ng Ebanghelyo, kahit na sa panahon ng kaguluhan sa buhay ng isang tao. Subalit mga kapatid, kalungkot isipin na sa kabila na ang atin pong panahon ay panahon na kung saan ang kalayaan sa pagpapahayag ng personal na buhay, personal na karanasan, personal na pananaw at damdamin ay ating nagagawa, bibihira na po tayo nakaririnig ng mga testimonya patungkol sa kung paano sila niligtas ng Diyos. Bagkus sa araw-araw ng atin pong buhay, wala tayong ibang naririnig sa social media, sa balita, kung hindi ang pain, ang disappointment, ang anxiousness, at yung paggagawa ng mga entertainment na walang kabuluhan. Ito po yung ating nagagawa at naririnig sa araw-araw ng ating pong buhay. Ayon kay Rabbi Zacharias, the cancer of our time can be described in one word: meaninglessness. May masigit tayong problemang kinakaharap kaysa sa pandemyang dumating. Ito ay ang malinaw na indikasyon na maraming tao ngayon sa atin pong kapanahunan ay hindi makita ang kahulugan ng kanyang buhay, na naghahantong sa kanya sa pagiging alipin ng masamang sistema. Nagmamanifest po ang meaninglessness na ito sa loob ng marriage, sa sexuality, sa tahanan, sa mga kabataan, at sa paraan kung paano pinapatakbo ang iba't ibang sangay ng atin pong bansa. Kaya naman mga kapatid, sa talata pong ating binasa, nagpapakita ito kung paano na sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo ay nagkaroon ng kalayaan ang tao sa mga bagay na umaalipin sa kanya, bunga ng pagkalayo sa Diyos. Ipinapakita din ng talatang ito na sa pamamagitan din po ng Ebanghelyo ay nagkaroon ng kasumpungan ang tao sa ultimate meaning ng buhay. Ito ay ang pagkakaroon ng communion sa Diyos. Ang pagiging alipin sa kasalanan at ang kawalang kahulugan ng buhay, ang higit na problemang kinakaharap po natin ngayon, sapagkat sa pamamagitan po nito, ang patuloy na pagkasira ng humanity
ang patuloy na pagkasira ng image ng Diyos sa atin ay nagpapatuloy. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, naniniwala tayo at pinanghahawakan natin na makakamtan lamang ng isang tao ang kalayaan at ang tunay na kahulugan ng buhay kung meron po siyang communion sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na nagbigay sa atin ng kanyang sariling buhay sa ikapapatawad po ng ating mga kasalanan. Ang kabuuan pong mensahe ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ang katotohanang pinanghahawakan natin. Ito rin po ang katotohanang ipinamumuhay natin. At ito rin po ang katotohanang ipinapamalita natin sa mundo. Mga kapatid, sa umaga pong ito ay sagutin po natin paano kumikilos ang Ebanghelyo upang masumpungan ang kahulugan ng buhay. Sa una pong talatang ating binasa, ipinakita sa atin na sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay nagkaroon ng ganap na kalayaan. Napakahalaga po sa atin bilang mga mananampalataya ang salita pong ganap na kalayaan. Sapagkat naniniwala tayo na hindi natin masusumpungan ang tunay na kahulugan ng buhay kung tayo po ay alipin pa ng kasalanan at ng sistemang umiiral o masamang sistemang umiiral sa mundo. Ayon sa talata, nang sila Pablo ay nangangaral patungkol sa daan ng kaligtasan sa mga tao, may nakasulubong silang isang batang babae na inaalipin ng masamang espiritu. Ayon po sa verses 16 to 18, ang pang-aalipin ng masamang espiritu ay nagbigay sa bata ng kakayahang manghula. At dahil po sa kakayahang ito, pinagkakitaan siya ng kanyang mga amo. Mga kapatid, kalunos-lunos ang nangyari sa bata, sapagkat hindi lamang siya alipin ng masamang espiritu, bagkus alipin din siya ng kanyang mga amo na ayon sa talata ay pinagkakitaan siya ng malaki. Ayon po sa mga scholars na nag-aaral po sa partikular na talatang ito, nakikita nila na hindi lamang ang batang babae nakikita po nila na hindi lamang sa batang babae may hold ang masamang espiritu, bagkus maging sa mismong mga amo dahil sa malinaw na pagpapakita ng kanilang greediness. Ginagamit po ng masamang espiritu ang mga amo to violate the purpose of life ng bata at maipailalim sa isang sistemang pinapatakbo ng greediness. Kung atin pong pagmamasdan, ito ang nangyayari po sa atin ngayon. Maraming idealismo ang natuturo sa mga tao to violate the purpose of life, the purpose of sexuality, the purpose of family, the purpose of marriage, home, at yung pong purpose ng morality. Tinuturo sa mga tao ngayon na gawin ang mga bagay na makapagsasatisfy sa kanya. Sapagkat inaakala nila na makakamtan lamang ang tunay na kagalakan sa buhay kapag nagawa mo ang mga bagay na makapagsasatisfy ng pleasure mo. Sa kasamaang palad, dahil sa pag-i-engage ng mga tao sa idealismong ito, mas lalong nagiging alipin ang mga tao at lumilihi sila sa tunay po na kahulugan ng buhay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. Kung tatanungin natin, mga kapatid, ang mga tao ngayon, gaano kadaming pera ang kailangan mo para ma-fulfill ang buhay? No? Ilang asawa at mga anak ang dapat maiwan, ilang marriage pa ang dapat masira, makamit lamang ng tao ang kakontentuhan sa kanyang buhay. Ano pa ang mga dapat tanggalin, baguhin sa katawan ng isang tao, magkaroon lamang siya ng kakontentuhan sa kasariang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Kagaya ng batang babae at ng kanyang amo na nangangailangan po ng kalayaan sa ginawa sa kanila ng pagkalayo sa Diyos, ang atin pong kapanahunan ngayon ay lubos ding nangangailangan po nito.
Sa pagpapatuloy po ng talata, mababasa natin sa verse 17 na sinusundan ng batang babae sina Pablo at ipinapahayag nito sa mga tao kung sino sila at ano po ang kanilang ginagawa. Iwinika ng babae, ang sabi po ng babae, ang mga taong ito'y lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinapahayag nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Maraming araw niyang sinasabi ito hanggang sa panahon na si Apostol Pablo po ay nainis. Marahil mga kapatid ay ipinapahayag ito ng babae sa paraang nakakapangutya dahil sa masamang espiritu po na nasa kanya. Kaya naman hinarap na ni Pablo ang bata at inutusan ang masamang espiritu na sa pangalan ni Hesukristo ay umalis sa katawan ng batang babae. O sa iba pong salin, palayain mo ang batang babae. At nangyari nga. Ang mensahe po ng buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ang makakapagbigay po ng ganap na kalayaan sa isang tao upang makamit niya ang kahulugan ng kanyang buhay. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa masamang espiritu nakalaya ang batang babae, bagkus maging sa kanyang mapang-alipin na mga amo. At sa pangalan din naman ng ating Panginoong Hesus, naniniwala tayo na makakalaya din ang mga tao sa ating kapanahunan na inaalipin ng kasalanan upang hindi nila masumpungan ang tunay na kahulugan na ng buhay. Alam niyo po mga kapatid, noon pong nakaraang linggo, mayroon pong mga kabataan na lumapit sa akin at humihingi ng payo patungkol sa kanila pong kaibigan na nalilito sa kanyang kasarian. Nakita ko po sa mata ng kanyang mga kaibigan at sa muka nila kung gaano nila kamahal at kung gaano nila kagusto na maligtas ang kanilang kapatid na ito at huwag mahulog sa patibong ng kaaway. Ipinaliwanag ko sa kanila na nangyayari po ang mga bagay na ito o ang pagkasira ng sexuality dahil po sa panlilinlang ng kaaway sa orihinal na imahe ng Diyos na nasa atin. At maibabalik lamang ito sa pamamagitan po ng pagkakilala, pagsuko ng ating buhay sa Panginoong Hesus at wala na pong iba. Malinaw po na ipinahayag ng ating Panginoong Hesus sa Juan chapter 14 verse 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung di sa pamamagitan ko." Ito po yung ating pinanghahawakan. Ito ang ating ipinamumuhay. Ito rin po ang mensahe ng ating buhay. Ito po ang ating ipinapahayag bilang iglesia. At ito rin po ang patuloy nating pinagsisikapang maipahayag sa mga tao, lalong higit po sa panahon na may kaguluhan sa buhay. Sapagkat sa pamamagitan ng katotohanan ito, makakalaya ang tao sa kasalanan at sa sistemang umaalipin sa kanyang buhay at makakamtan po niya ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay. Sa pangalawang talata po na ating binasa, ipinapakita po sa atin na sa pamamagitan ng Ebanghelyo nakamtan ang kahulugan ng buhay. Pagkatapos ng unang pangyayari, dahil sa pagkawala ng kapangyarihan ng bata na manghula, nawala na rin ang pinagkakakitaan ng mga amo ng bata. Dahil po dito, pinaratangan nila sila Pablo at Silas ng mga kasinungalingan, nagdulot upang sila po ay parusahan at makulong. Ayon sa verses 19 to 24, sinunggaban sila ng mga tao at iniharap sa mga may kapangyarihan. Doon sila po ay hinubaran at pinaghahagupit. Pagkatapos sila ay ibinalanggo sa kaloob-looban, dako ng kulungan at nilagyan po ng kahoy ang kanilang mga paa upang hindi sila makatakas. Sa pagpapatuloy po ng talata sa verses 25 to 27,
habang nasa bilangguan sina Pablo at Silas, sila po ay patuloy na nanalangin at patuloy pong nagpupuri sa Diyos. Habang ginagawa nila ito ay bigla pong nagkaroon ng malakas na lindol. Sa lakas po ng lindol ay nayanig ang pundasyon ng bilangguan, nabuksan po ang mga pinto at nakalagpo ang mga tanikala ng mga bilanggo. Sa marami pong pagkakataon sa kabuuang narrative ng Acts, pangkaraniwan po nating mababasa na ang mga apostol ng ating Panginoong Hesus ay nabibilanggo dahil sa mga maling paratang na ipinupukol sa kanila. Sa kabila po nito, mga kapatid, ay gumagawa ang Diyos ng himala upang sila po ay makalaya. Subalit po, iba ang pangyayaring ito sa lahat, sapagkat gumawa ng himala ang Diyos hindi upang makatakas sila Pablo, bagkus upang makasumpong ng kaligtasan ang bantay ng kulungan at ang kanyang buong sambahayan. At makikita po natin na nangyari po ang pagliligtas na ito sa panahong pinipili ng bantay na wakasan ang kanyang buhay, sa panahong hindi niya makita ang value ng kanyang buhay, sa panahong hindi niya makita ang kahulugan o meaning ng kanyang buhay. Ayon sa mga scholars, ang pagkatangka po ng tagapagbantay na kunin ang kanyang buhay ay pagpapakita ng kanyang matinding takot sa sistemang pinapairal ng mga Romano sa mga sundalong nagpapabaya sa kanilang tungkulin. Marahil, mga kapatid, alam ng bantay kung gaano kahirap ang kanyang dadanasin. Kaya naman po, mas ninais niya o mas pinili niyang wakasan ang kanyang buhay kaysa daanan ang paghihirap na ito. Sa ganitong sitwasyon, naipahayag ang intensyon ng Ebanghelyo na mangibabaw ang ginawang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus at maipakita ang buhay, ang kahigitan ng buhay kaysa kamatayan. Ayon po sa talata sa verse 28, nang pagbawalan ni Apostol Pablo ang bantay na kunin ang sarili niyang buhay, nakita ng bantay na ang buhay ay masigit kaysa sa kamatayan. Ito ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Ninais ng bantay na masumpungan ang buhay, ang kahulugan ng buhay na ito. Kaya naman tinanong niya si Pablo sa verse 30, Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Mga kapatid, ipinakita po sa atin sa verse 31 ang kasagutan sa katanungan ng buong sangkatauhan sa kung paano makakamit ang kaligtasan. At ayon po kay Apostol Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan. Walang ibang paraang maibibigay ang mundo upang ang isang tao ay mawala sa bondage ng kasalanan at masumpungan niya ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay, maliban lamang po sa ating Panginoong Hesus. Naniniwala po ako na si Jesus lamang ang daan ng kaligtasan, sapagkat kahit ang kasulatan, ang mga propeta noong unang panahon ay pinapatunayan ito. Ang ipinakitang buhay ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay ay malinaw na pagpapakita na siya ang pinili ng Ama upang magkaroon ng daan ang mga tao pabalik sa Kanya. Ang mahabang kasaysayan ng mga taong taglay ang testimonyang binago sila ni Jesus, simula sa mga apostol, kay Pablo, sa mga unang iglesia, sa mga unang mananampalataya, at sa mga taong nagkaroon ng kahulugan ang buhay nang makilala nila si Jesus. At kasama po tayo na makakapag-testify sa bagay na yon na tayo ay binago ng ating Panginoong Hesus. Ang naranasang pagbabago at pagkakaroon ng kahulugan ng mga nauna sa atin ay atin din namang nararanasan ngayon. Ang pagpapahayag sa atin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang sarili sa mga mananampalataya noon ay siya ding pagpapahayag niya sa kanyang sarili sa atin ngayon.
ang kahulugan ng buhay, kalayaan, kagalakan, kapayapaan na ibinigay niya sa atin at ibinigay niya sa mga unang mananampalataya noon ay siya din namang ibinibigay sa atin ngayon. Sapagkat malinaw ang sinabi ng banal na kasulatan ng Diyos na noon, ngayon at sa darating pang panahon, tanging kay Hesukristo lamang masusumpungan ang tunay po na kahulugan ng buhay. Sa mga huling talata po ng atin pong pag-aaral ngayon, malinaw na ipinakita kung paano binigyan ng Ebanghelyo ang bantay at ang kanyang buong sambahayan ng bagong pagtingin sa buhay, bagong pagtingin sa kahulugan ng buhay na mayroon po sila. Sa verses 33 hanggang 34, ayon po sa passage, nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo, pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos po, sila ay isinama niya sa kanyang tahanan at pinaghandaan ng pagkain. Masayang-masaya ang bantay at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila ay nakakilala sa Diyos. Mga kapatid, sa atin pong konklusyon sa umagang ito, kung ang Ebanghelyo ay nagpapalaya sa kasalanan, sa hold ng masamang espiritu, sa mapang-aliping sistema, at nagbibigay ng tunay na kahulugan ng buhay, hindi lamang po sa atin na mga tumanggap nito, bagkus maging sa mga tao sa ating buong sambahayan, marapat lamang na ito ay aktibong nating ipinapahayag sa ating panahon. Panahon na kung saan namamayani ang walang kahulugan ng buhay. Ito ang panahon na kailangan nating mas ipakilala si Jesucristo sa mga pamilya, sa mga magulang at sa mga kabataan ng ating henerasyon. Ito rin ang panahon na kung saan masigit nating ipinapakita ang atin pong pamumuhay, isang pamumuhay na meron pong kahulugan. Ito po yung panahon na dapat mas magningning ang atin pong pananampalataya, ang katotohanan ng atin pong pananampalataya. Mas nakikita sa atin, sa iglesia, ang isang buhay na tunay na nakasumpong ng kahulugan ng buhay. Mga kapatid, kailangang makita ng mga tao na may kahulugan ang kanilang buhay. Sapagkat mas pinipili ng tao ngayon ang mga bagay at mga gawaing walang kabuluhan. Mangyayari lamang ito kung makikilala nila si Jesucristo sa kanilang pong mga buhay. At tayo, bilang iglesia, ang inatasang magpahayag nito sa kanila sa anumang panahon at sitwasyon na ating pong kinakaharap. Nawa po'y patuloy na maipahayag ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng ating mga buhay, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Tayo pong lahat ay masayang magkaloob sa ating Diyos. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha sa iyong kalinga. Panganib ay di banta sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka
lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Kailan may diladayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo'y ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may dilalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan pa man. Kailan pa man. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbibigay kami. Salamat po sa hanap buhay at pinagkakakitaan namin na aming napagkukunan para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang aming natatanggap. Tunay na ang inyong katapatan ay lagi namin nararanasan. Ito po ang aming pasasalamat. Amen.
Tayo po ay magwakas sa pananalangin. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sa pinahintulot mo na aming pagsamba sa umaga pong ito. Nagpapasalamat din po kami sa kalayaan na kami ay patuloy na makalapit sa iyo. Kalayaan, O Diyos, na kami ay makasumpong ng iyong hindi nagmamaliw na presensya at gayon din naman ang kalayaan, O Diyos, na kami ay makapakinig ng iyong pong mga salita. Ipinagpapasalamat din namin, dakilang Diyos, ang iyong mensaheng ibinigay sa amin sa umaga pong ito. Tulungan mo, O Diyos, na maging konkreto sa aming buhay ang iyong mga salita na iyong ibinahayag sa amin. At patuloy na panghawakan namin ang katotohanan na tanging sa Ebanghelyo lamang namin, O Diyos, matatagpuan ang kahulugan ng aming buhay. Sapagkat ito, O Diyos, ang nagsasabi sa amin ng mga katotohanan patungkol sa aming Panginoong Hesus na patuloy na maglalapit sa amin papunta po sa iyo. Tulungan mo kami na lakaran ang iyong mga mensaheng ito na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod upang patuloy din kami na makapagbigay ng kalwalhatian sa inyo pong dakilang pangalan. Espesyal namin, O Diyos, na itinataas sa iyo ang aming mga kapatid na nagdiwang at patuloy na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa lumipas na linggo maging sa paparating na linggo pong ito, na patuloy mo sila, O Diyos, na paranasin ng pagpapala ng buhay na nagmumula sa iyo at dumaloy ang mga pagpapala pong ito sa lahat ng aspeto ng kanila pong mga buhay upang patuloy mo rin magamit sila para po sa iyong kaharian. Kayo po, dakilang Diyos, ang nakakakita ng sitwasyon ng bawat isa sa amin, maging ng amin pong mga pamilya, lalo't higit ng iyo pong iglesia. Patuloy mo nawa, O Diyos, na pagpalain at pagbungahin ang bawat pagpapagal at pagsusumikap ng iyong mga anak, lalo't higit ang amin pong mga paglilingkod sa iyo, ang aming mga ginagawa, O Diyos, na pagmiministeryo at pagsisikap na makaakay ng marami pang tao sa inyo pong paanan. Muli kaming haharap sa buhay sa buong isang linggong ito. Patuloy mo nawa kaming samahan at paparanasin, O Diyos, ng iyong hindi nagmamaliw na presensya. Ipagkaloob mo nawa sa amin kung gayon ang iyong pong banal na bendisyon. Paging dapatin mo po nawa ako na iyong abang lingkod na magbibigay nito sa iyong pong mga anak. Sapagkat ang lahat ng ito'y gagawin namin sa patnubay ng banal na Espiritu at sa natatanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. At ngayon, humayo kayo, gawin nawa kayo ng Diyos na pagpapala sa inyong pamilya at maging sa inyong kapwa, nang sa gayon ay patuloy na magamit niya kayo na maging daluyan din ng kaligtasang nagmumula sa Kanya. Sumainyong lahat ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, at ang hindi nagmamaliw na pagsama ng banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen.